course, alam mo, ano yan, may chilling effect yan. Dahil alam mo, ang mga investors, both local and foreign, nag-i-invest sa ating bansa yan because they rely on yung on policies like and laws like the bank secrecy na hindi basta-basta mabubuksan o maipapakita kahit kanino yung mga financial transaction ng isang negosyante isang ng isang negosyo, business interest. Kung yung po bang mga statement o report kahapon na AMLAC, tantamon po ba yun sa guilt na kanila pong ipinupukol laban kay VP Sara? No. Alam mo, hindi that is not amounting to any guilt na ipinupukol kay Vice President Inday. Kaya clarify natin. At alam mo, nagulat nga ako and I pinoint out ko rin, alam mo, ang bilang na sinimulan nila yung reporting na yan way back noong 2005 hanggang 2025. But I pointed out, an impeachable officer can only be held liable for actions done during the term that she was an impeachable officer. So, kailan ba naging impeachable officer si Vice President Sara? Noong 2022 lang. Dahil noong 2022, doon lang siya naging vice presidente. Now, kung makikita mo, from 2022 to 2025, kung magkano yung transactions, total transaction amount na pumasok doon sa account na sinasabi nilang attributable to the Vice President, mula 2022 hanggang 2025, more or less nasa mga 60 million pesos lang in the span of 4 years. At kagaya ng sinabi ko, hindi ibig sabihin kung may 60 million na transaction, ibig sabihin may 60 million na laman yung account. Ibig sabihin lang, may worth 60 million na lumabas-pasok doon sa account niya. Opo, sinabi kasi ni dating Senador Trillanes na ito raw yung matagal niya nang sinasabi laban sa mga Duterte at nabigyan raw kahapon Kong ng kapaliwanagan. Sinabi rin ni Congresswoman Jewel Luistro na nahukay daw nila yung body of evidence laban kay VP Sara. Ano mo sasabi mo doon, sir? Well, alam mo, I don't think that that is the case, ha? Naku, Admar, sorry, medyo, alam mo, nawala kayo eh. Opo, Kong, in reaction lang po ninyo doon sa naging statement ni Congresswoman Luistro na... I don't think that is the case, Admar, kasi kagaya yung mga sinasabing, yung paliwanag ko nga, it is not attributable to any guilt. It does not show any guilt. Now, yung sinasabi ni former Senator Trillanes na nahukay niya, whatever ang nahukay nila, alam mo, yung mga data na ibinigay is not verifiable also. Hindi natin alam kung saan nanggaling yon. In fact, I want to point out, and as correctly pointed out, AMLA cannot just give out yung mga reports na gano'n. Sinasabi nila, hindi naman, hindi violative ng bank secrecy law. It is violative of the bank secrecy law, dahil ang pinapakita ng AMLA, while hindi nga bangko yung nag-present niyan, ang pinapakita are amounts and alleged amounts na ina-attribute nila sa account ni VP Sara Duterte at ni former President Duterte. Pero hindi natin alam kung saan nanggaling, saan nakuha o yung mga dokumento na sinasabi. And any private document in order to be admissible as evidence should be authenticated first. Walang authentication na nangyari diyan. Opo, Kong, sa point of view ng nasa business scene, may chilling effect po ba ito, Congressman, itong nangyari, ginawa po ng AMLAC at tsaka itong sa ITR na mukhang gusto yatang pabuksan ng income tax returns, may chilling effect po ba ito sa business industry na nakikita on national TV yung sinasabing weaponization po ng batas? Yes, of course. Alam mo, may chilling effect yan. Dahil alam mo, ang mga investors, both local and foreign, nag-i-invest sa ating bansa yan because they rely on yung on policies like and laws like the bank secrecy
na hindi basta-basta mabubuksan o maipapakita kahit kanino yung mga financial transaction ng isang negosyante, ng isang negosyo, business interest. Pero pagka ganyan pala, that anything baguhin, then that carries a chilling effect, MJ. Opo, Kong, magandang umaga. Si Admar po ito, no? Sinabi po ng Korte Suprema sa kanilang dalawang desisyon, kaugnay nga dito sa impeachment, yung unang impeachment ni Vice President Sara Duterte na dapat mayroong due process. Sa tingin niyo po, nasunod ito kasi ginigiit din ng chairwoman ng House Committee on Justice na may due process. Simula na mag-umpisa ang impeachment process panibago dito kay laban kay Vice President Sara Duterte, nasunod ba ito or mas lalong naabuso po? Well, alam mo dahil due process means that yung the other party is given an opportunity to be heard. Now, lagi nga ang sinasabi that we call on the Vice President just to point out na wala siya doon. But you know, the right to be heard also carries it with it the right to be heard and to be present at the correct time. Now, ang preliminaries ang ginagawa namin dyan sa House of Representatives, ibig sabihin yan, we are at the investigation stage to determine sufficiency in form and in substance, and if there is any impeachable grounds. So, yung the right of the Vice President to be present and to confront her witnesses pagdating sa Senado yan. Dahil doon naman yung trial proper. So hindi ibig sabihin na pagka hindi siya nag-a-attend dito sa proceedings sa House, ibig sabihin wini-waive na niya yung right niya to be present at the right time. Possible din po ba na kaya pinagbigyan yung lahat ng mga nag-aakusa dito kay Vice President Sara Duterte kasi tingin nila parang hindi uusad itong impeachment pa Senado? Well, posible rin yun. Pero alam mo, as we pointed out, pinopoint out ko nga that dapat yung mga usapin nga nung hearing should have been limited to what was contained in the affidavit. Yun lang dapat ang pag-uusapan kung ano nung sinubmit. Pero, alam mo, expanded na yung ginawa Kagaya yung presentation nung AMLAC. Hindi naman nakalagay sa affidavit doon sa complaint specifically kung ano ang mga transactions which were matatawag natin illegal transaction. It was never pointed out doon sa affidavit. Pero ang ginawa, pinag-present yung AMLAC ng lahat ng transaction na pumapasok sa o magiging attributable kay Vice President. So in-expand na. So ito nga yung tinatawag parang fishing expedition. Now, kita mo yung testimony ni Madriaga. Si Madriaga in the early 1990s was convicted for kidnapping. Tapos nung 2020s ulit. In fact, alam ko, ni-raid pa nga yung meron yan lugar sa Laguna na ni-raid na nahanapan ng mga baril. Tapos nun, ginawa siyang parang star witness sa Kongreso. Parang binigyan ng credibility, polluted source. Under the rules of evidence, sa rules of court natin, sa 132, Rule 132 ng rules of court, alam mo yung mga statements coming from masasabi natin polluted source should be taken up with severe caution na pag-iingatan dahil nga it comes from an untrusted source. Pero ito hindi lang binigyan ng credibility, hinayaan pang i-expand dahil, di ba, hinayaan siyang mag-file ng supplemental affidavit na yung unang affidavit, pinayagan siyang mag-file ng isa pang affidavit na mas pinalawak pa yung unang affidavit na naka-attach dun sa complaint. At saka parang kaduda-duda naman, isipin mo, napakahusay naman itong tao na ito, convicted na ng lower court for kidnapping. Tapos yun, while ito nga napawalang sala yata on appeal,
Pero isipin mo, naging agent pa siya ng NBI, parang naging agent pa siya ng ISAP, naging naging close consultant siya ng former President Duterte, naging consultant siya sa security concerns ng Vice President. Napakahusay niya. Ang dami niyang naging posisyon. Naging trainer pa siya ng BSPG. Naging trainer ng mga PSPG. Parang ang galing-galing naman niya.